Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Serenity Aragon, 25, at nangarap ako noon na maging isang madre. Ngunit isang hindi inaasahan na pagkakataon ang dumating sa buhay ko. Naway patawarin ako, subalit hindi kasalanan ng 4 na buhay na ito, kaya hindi natupad ang aking pangarap. Kung mayroon man na magandang nangyari sa buhay ko, ay iyong 4 na makukulit na mga batang daladala ko sa loob ng 9 na buwan. Paano nga ba nagsimula ang aking kwento? "Jesusa! Umuwi na lang tayo, pakiusap!" Kinakabahang sigaw ni Serenity. Kasama ni Serenity ang pinsan niyang si Jesusa na mahilig sa party, at ngayon nga ay nasa isang sikat na clubhouse sila. "Chill ka lang dyan, Kaz! Dapat ay maranasan mo ito bago ko pa man ihatid ni Tito sa kumbento. Nako, ikaw talaga. Ang dami-daming pwedeng pangarapin. Ang maging madre pa?" Hindi makapaniwalang tanong ni Jesusa. Ayoko magkasali agad, Jesusa." Sa kung saan-saan na tumitingin si Serenity at sumasakit ang kanyang mga mata sa paibang-ibang kulay ng ilaw. Hindi niya matagalan panoorin ang mga taong nagsasayaw. "Promise, Kaz, hindi ka magsisisi na dinala kita dito." Nakangiting ani pa ng pinsan ni Serenity. Umupo silang dalawa sa high chair at nag-order ito ng maiinom nila. "Jesusa, ayoko ng alkohol. Isang tikim lang naman. Sige na, try mo lang." Pamimilit pa ni Jesusa. Bumuntong hininga si Serenity bago sumunod sa kagustuhan ng kanyang pinsan. Nalasahan tuloy niya ang mapait at manamis-namis na lasa ng alak. Dahil sa pamimilit ni Jesusa ay nagawa na Serenity uminom ng alak hanggang sa nalasing siya. Spoiled brat talaga si Jesusa, pero mahal naman niya si Serenity. Ayaw naman niyang ipahamak ito. Subalit gusto ni Jesusa na huwag na itong tumuloy sa pagmamadre. Kaya sinadya ni Jesusa na dalhin sa bar ang kanyang pinsan at iwan ito sa VIP room kasama ang isang lalaki na kilala niya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Serenity pagka-uwi nila sa bahay. Nakaluhod na sila pareho ni Jesusa sa sahig. "Akala ko ba magmamadre ka? Pero bakit nagpagalaw ka sa isang estranghero, Serenity?" Sigaw ng ina ni Serenity na si Doña Silvia. Naroon din ang ina ni Jesusa na si Janina at napailing na lamang sa kanilang dalawa. "Patawad, Mama. Hindi ko po sinasadya dahil wala na po talaga akong malay kagabi." Wika ni Serenity. Iyak na lang siya ng iyak at nandidiri na rin sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang kapabayaan kagabi ay nadungisan ang kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay ang dumi-dumi niya. Isang hindi kilalang lalaki ang kumuha sa kanyang pagkababae at dahil sa gabing iyon ay naglaho ang kanyang pangarap. "Tita, kasalanan ko po. Ako po ang nagdala doon kay Serenity. Ako na lang po ang pagalitan niyo." Pag-ako ni Jesusa sa kasalanan na siya naman talaga ang pasimuno. "Tumahimik ka, Jesusa!" Suway naman ni Janina sa anak. Napayuko na lamang si Jesusa at nakanguso niyang tinignan si Serenity na umiiyak. "Ngayon, ikukulong ko kayong dalawa sa bodega. Walang kakain, maski tubig. Hindi kayo bibigyan." Sigaw ni Doña Silvia, kaya wala na silang nagawa. "Kung ganun ho, tita, hindi na po ba pwedeng magmadre si Serenity?" Singit ni Jesusa, kaya sinaway naman siya ng kanyang ina. "Sorry na, Serenity. Hindi ko naman kasi alam na mangyayari iyon. Nagbanyo lang ako, pero nakita ko na wala ka na sa inuupuan mo. Hinanap kita, at ngayon nga, nasa VIP room ka na pala. Kasama mo na ang lalaking iyon." Labas sa ilong na sabi ni Jesusa. Sa katunayan ay tuwang-tuwa siya sa nangyari
ayaw niya lang aminin sa pinsan dahil baka magalit. Masama na nga yata ang loob sa kanya ni Serenity. Ayos lang. Kasalanan ko naman eh. Nagpabaya ako, Jesusa. Mahinang tugon ni Serenity. Napangiwi si Jesusa. Tunay na mabait ito at busilak ang puso. Kaya nga naisipan nito na pumasok sa kumbento at magsilbi sa Panginoon. Hindi ka ba galit sa akin, Serenity? Tanong ni Jesusa. Hindi. Bakit naman ako magagalit sa'yo, Jesusa? Nakangiting niyakap ni Jesusa ang pinsan. Sana magkabibi ka na agad, cuz. Natawa ng malakas si Jesusa nang nabigla si Serenity sa kanyang sinabi. Hindi nga nabigo si Jesusa dahil 1 linggo lang ang nakalipas ay may nagbago agad sa dalaga. Congrats, cuz! Tita na ako! Masayang bulalas ni Jesusa nang makita niya ang 2 pulang linya sa pregnancy test ni Serenity. Samantala, si Serenity naman ay natulala habang umaagos ang kanyang mga luha sa magkabilaan ng pisngi. Parang isang bombang sumabog sa kanyang pandinig ang balitang iyon. Hindi to pwede, Jesusa. Baka nagkakamali lang tayo. Umiiyak na sigaw ni Serenity. Nope, this is legit. May baby na sa tummy mo at magiging mommy ka na. Jesusa naman, paano lang pangarap ko? Serenity, ikaw na rin ang nagsabi sa akin na hindi na malinis ang puri mo. Hindi ka natatanggapin sa kumbento at marahil hindi mo kapalaran ang maging isang madre. Blessings ang baby. At alam mo kapag binigay sa'yo ay deserve mo to. Baka nga ito mismo ang kapalaran mo, ang maging isang ina. Dahil kung hindi, ibibless ka ba ni Papa God at bibigyan ng anak? Serenity, marami ang may gustong magkaanak pero hindi sila sinaswerte at matagal bago natutupad ang pangarap nila. Ikaw nga, wala sa plano ngunit binigyan agad. Isa lang ang ibig sabihin yan. Destiny mo ang mag-alaga ng magiging anak mo. Dagdag pa ni Jesusa. Sa una ay nalulungkot pa ang dalaga. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang sinabi ni Jesusa, naging maliwanag sa kanya ang lahat. At ngayon ay nauunawaan na niya ito. Paunti-unti na rin niyang natatanggap na marahil ay tama nga ang kanyang pinsan, ang maging isang ina, ang nakatadhana para sa kanya. Jesusa on the other hand, isa sa kanyang plano ang pagbubuntis ng pinsan niya. Kahit maging single mother pa si Serenity, para kay Jesusa ay sayang ang kanilang magandang lahi. Kapag hindi nagkaanak si Serenity at alam niya na magandang combination ang napili niyang baby maker ng pinsan. Makalipas ang 9 na buwan ay nagsilang ng 4 na munting ginoo si Serenity. Siyempre, cesarean section ang nangyari. Pinangalanan niyang sina Juan, Pedro, Mateo at Lucas. Relihiyoso si Serenity, kaya iyan ang mga pangalan ng kanyang quadruplets. Samantala, Ikaw, Torn, kailan ka naman lalagay sa tahimik na buhay, anak? Tanong ng ama ni Torn. Torn Montenegro, isa siyang businessman. Pagmamay-ari ni Torn ang kumpanya ng paggawaan ng laruan ng mga bata. Sa edad na 30 ay wala pa siyang pamilya. Hindi pa umuulan ng nyebe sa Pilipinas, Papa. Pabirong sagot ni Torn na kinatawa ng kanyang ama. I know the line, son. Wala ka pa bang napupusuan? Muling tanong ni Toddler. Meron ako sana, Papa. Pero nawala ko bigla. Naunahan ako. Ang hina mo naman, son. Kaya nga ho, Papa. Nakilala ko kasi siya sa bar. One night stand. Kwento pa ni Torn. Napatangu-tangu naman ang kanyang ama. Anyway, may pupuntahan po pala ako, Papa. Mauna na ako.
Dumalaw lang talaga si Thorn sa opisina ng kanyang papa, kaya lumabas na rin siya at nagtungo sa parking lot. Sumakay si Thorn sa kanyang sasakyan at pinaandar niya ito. Sa kanyang biyahe ay tinitignan ni Thorn ang invitation card. Invited kasi siya sa 5th anniversary ng isang home for angel, pero bukas pa naman ang event. Ngayong taon lang na-discover ni Thorn ang bahay ampunan. Si Thorn ay nagsimula ng magbigay ng malawakang tulong sa pamamagitan ng pag-donate ng maraming laruan at pera para sa mga batang nangangailangan na hindi pinalad na magkaroon ng magandang buhay kasama ang kanilang pamilya. Subalit, naalala naman niya ang gabing nakilala niya si Serenity. What's your name? Tanong ni Thorn. Marami nang nainom si Thorn, ngunit hindi naman siya nalalasing agad, kaya nasa tamang pag-iisip pa naman ang binata. Serenity, maaari bang huwag ka munang lumapit sa akin? Nasaan na kayang aking pinsan? Tanong ng dalaga na tila nawawala na nga ito. Sinong pinsan? Siya ba ang kasama mo? Oo, nagpaalam siya kanina na magbabanyo lang. Pero bakit kaya natatagalan na siya? Inosenteng tanong pa ng babae. Maganda siya, matangos ang ilong at natural na mapula ang mga labi nito. Singkit din ang mga mata. Hindi naman ugali ni Thorn ang mag-take advantage sa mga babaeng lasing katulad ni Serenity. Bagamat nagtagal ang kanilang usapan kung kaya't nangyari ang hindi dapat mangyari. Thorn ang pangalan ko, Serenity. Please, huwag mong kalimutan yun. Thorn, ang simple naman ng pangalan mo, pero madali lang bigkasin. Napabuga ng hangin si Thorn. Binabagtas na niya ang daan patungo sa orphanage. Bakit kasi? Nauna siyang nagising kesa sa akin kinabukasan. Tanong ni Thorn sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, abala si Serenity sa pagtitimpla ng gatas para sa kanyang mga anak. Hindi na nga natuloy si Serenity sa pagmamadre dahil naging full-time nanay na siya sa kanyang quadruplets. Hands-on ang pag-aalaga niya sa mga ito. Tapos na ba, mommy ko? Tanong ni Juan na hindi na nito napigilan ang pananabik na uminom ng gatas. Mabilis na sulyap ang ginawa ni Serenity. Nakaupo na sina Juan, Pedro, Mateo at Lucas sa carpeted floor. 4 na taong gulang pa lamang ang mga ito. Sandali lang ito, anak. Malambing namang sagot ni Serenity. Dati, naisip niya na kapag natupad ang kanyang pangarap ay isa ng achievements iyon. Baka nga si Serenity na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Subalit, ang pagiging isang ina pala sa 4 na batang lalaki ang pinakamasayang role niya sa kanyang buhay. Iniisip ni Serenity, mag-isa lang siya, ngunit nagawa niyang magdala ng 4 na buhay sa loob ng 9 na buwan. Ang kababaihan ay nagpapakita ng hindi matutumbas ang lakas sa pagharap sa mga hamon ng buhay, partikular sa pagbubuntis at sa pagiging ina. Heto na! Nakangiting pahayag ni Serenity. Umupo siya sa harapan ng kanyang quadruplets. Isa-isa niyang binigay sa mga ito ang feeding bottles. After this, mommy, pwede na po ba kaming maglaro sa labas? Singit ni Pedro. Inosenteng-inosente ang mukha ng bata. Siyempre naman. After maglaro, ano naman ang gagawin? Mag-afternoon na po, mommy. Si Mateo ang sumagot sa tanong ni Serenity. Tapos? Gigising po para magmerienda, mommy. Nasasabik namang sagot ni Lucas. Napapalakpak si Serenity. Very good naman ang mga anak ko. Manang-mana kay mami. Matalino. Proud na sambit ni Serenity. Tunay na mahirap ang magbuntis nang wala kang karamay. Ang sabi nga ng matatanda. Ang isang paa ng isang inang nagbubuntis
ay nasa hukay na. Ngunit kung inaalala mo ang kaligtasan ng iyong mga anak, ay walang mahirap na hindi mo magagawa. Nakangiting pinagmamasdan ni Serenity ang dahilan ng pagkasira ng kanyang mithiin. Gayunpaman, sila pa rin ang magandang dumating sa buhay niya. Kailanman ay hindi siya magsisisi dahil tama ang pinsan niya. Kapalaran niya ang magdala ng 4 na sanggol sa kanyang sinapupunan. Ito ay may basbas ng kalangitan. Maayos na ba ang lahat? Tanong ni Serenity sa kanyang mga tauhan. Bukas nagaganapin ang 5th anniversary ng pinatayo nilang bahay ampunan. Oo, kasama ni Serenity ang kanyang pinsan na si Jesusa sa pamamalakad ng orphanage. Opo, Ma'am Serenity. Sagot ng isa niyang tauhan. Napatango siya at saka siya tumalikod. Jesusa, hey Cos, tulog na ba ang mga barako? Pagtukoy nito sa kanyang quadruplets. Oo, ang kukulit nga. Araw-araw ay may energy sila na maglaro sa playground. Komento ni Serenity. Marami kasing mga bata na mas nauna pa silang piliin para ampunin ang ating mga bisita. Wika pa ni Susa. Mahinang halakhak na lang ang pinakawalan ni Serenity. Kung bakit naman kasi pumipila si Nakulit? Anyway, Cos, darating na pala ngayon ang isa nating sponsor. Sabi ko bukas na lang dahil bukas pa naman ang event. Pero makulit Pahayag ni Susa. Ayos lang, para makilala ko na siya. Isa siya sa nag-donate ng mga laruan at supporting financial, tama? Oo. Pagmamayari niya kasi ang paggawaan ng laruan, Serenity. Mayaman yun. Alright. Bibigyan ko siya ng special treatment. Ani ng dalaga na sinabayan pa niya ng pagtango. Nakita ni Serenity ang pagtaas ng sulok ng labi ni Jesusa. Dapat lang, Cos. Hindi mo lang alam na malaki talaga ang kanyang role sa buhay ni na... Oh, never mind. Doon muna ako sa aking silid. Paalam ni Jesusa at basta na lamang siyang iniwan doon. Nais pa sanang magtanong ni Serenity ng kung ano ba ang gustong sabihin ng pinsan. Ngunit hindi na lamang niya ito pinansin. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakita na ni Serenity ang bagong dating na asul na Honda Civic. Mukhang heto na nga siya. Komento niya at nilapitan niya ang owner ng sakyan na iyon. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng kaba. At kahit na hindi naman ganoon katirik ang araw, ay pinagpawisan siya ng malapot. Isang matangkad na binata ang umibis sa sasakyan. Naka-shades din ito at unang pinasadahan nito ng tingin ay ang bahay ampunan. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Bakit tila pamilyar sa kanya ang binata? Napatikim na lamang si Serenity upang mawala ang tila tinik sa kanyang lalamunan. Ngunit aminado siya na talagang nakakatulo ng laway ang kagwapuhan ng binata. Good afternoon, sir. Napatingin sa kanyang direksyon ang lalaki at kitang-kita niya ang mabilis na pagtanggal nito ng shades. Salubong ang makapal nitong kilay at namangha si Serenity sa kulay tsokolate nitong mga mata. Good afternoon. Nauutal na sambit nito. Ikaw na hubas si Mr. Monteverde? Yes, I am. Nasabi ng aking pinsan na darating kayo sa bahay ampunan, kaya tara na po sa loob. Tila wala sariling sumunod naman sa kanya ang binata. Hindi niya na pinansin ang pasulyap-sulyap nitong tingin sa kanya. Samantala, titig na titig si Torn sa magandang dalaga na ngayon ay abala sa pagtitimpla ng kanyang kape. Hindi ako dapat magkamali. Siyang babaeng nakilala ko 5 years ago. Serenity, ang pangalan niya. Sabi ni Torn sa kanyang sarili. Kahit madilim sa gabing iyon, ay alam niya ang itsura ng babaeng kasama niya noon. Na paano pa ngayon kung nasa maliwanag na at nakikita niya ang maamong muka ni Serenity. Miss,
Tumingin naman ito sa kanya at talagang malaanghel ang ganda nito. Kung hindi ako nagkakamali ay Serenity ang pangalan mo. Tama? Tanong ni Thorn, bagamat nasa boses niya ang panginginig. Yes, tama ka. Serenity Aragon ang pangalan ko. Co-founder ako ng Bahay Ampunan. Kami ng pinsan ko, sir. Malambing na sagot ng babae. Maski nga ang tinig nito ay napakalamyos at napakagandang pakinggan. Pero bakit kaya? Parang di niya ako kilala. Tanong pa ni Thorn sa kanyang sarili. Ngunit naalala niya na lasing nga pala ang dalaga ng gabing iyon. Hindi na bale. Magpapakilala na lamang ako sa kanya. Ako nga pala si Thorn Monteverde. Aware ka ba na ilang taon na rin akong pinapadalahan ng invitation card ng orphanage nyo? Ano ang ibig mong sabihin, Mr. Monteverde? Formal na tanong ng dalaga. Inilapag nito ang isang tray na may 2 tasa ng kape. Umuusok pa sa init. Meron ding nakita si Thorn na kakanin sa platito. Well, nagsimula ito noong 2nd anniversary. Busy ako sa mga panahon na iyon at marami akong natatanggap na imbitasyon kaya hindi ko na napansin pa. Ngunit ngayon ay personal na akong inimbitahan ni Susa Aragon, your cousin. Hindi ko alam yan, Mr. Monteverde. Pero salamat na rin po at pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. Masayang pahayag ng dalaga. Lumabas tuloy ang 2 biloy sa magkabila nitong pisngi. Isa iyon sa best asset ng babae. Talagang sa isang gabi lang ay nahulog na agad ang loob ni Thorn. Hindi siguro nakwento sa'yo ni Susa. Where is she by the way? Nasa kanyang silid. Nais mo ba siyang makausap? Tatawagin ko siya. Mabilis na pinigilan ni Thorn ang dalaga. No, hindi na. Sapat na sa akin ang makausap ka. Wika ni Thorn na kinagulat ni Serenity. May kung ano talaga sa presensya ni Serenity, kaya parang hindi mapakali si Thorn. Pero gustong gusto niya na makasama ng silang 2 lang ng dalaga. Kung hindi mo sana mamasamain to, Mr. Monteverde, ikaw ba ay may asawa na? Tumaas ang isang sulok ng labi ni Thorn. Hindi niya alam kung bakit nagustuhan niya ang tanong nito. Wala. I'm still single. Oh, akala ko ay pamilyado ka na. Kumunot ang noo ni Thorn at kinausap naman na niya ang kanyang sarili. Bakit parang disappointed siya na wala akong asawa? Bakit mo pala naitanong yan? Baka kako maisipan mo ang mag-ampon ng bata? So, gusto mong ipaampon ng mga batang inaalagaan nyo ngayon? Dahil ba ito sa financial, Miss Aragon? You know what? I can provide you a financial assistance. Hindi naman sa ganoon, Mr. Monteverde. Trust me, milyon-milyon ng perang nasa bangko na nakapangalan sa bahay ampunan namin. Na kapag tumuntong na sa 18 years old ang mga bata, ay bibigyan namin sila ng 50,000 pesos para sa pagsisimula niya ng buhay sa labas. Pero, titiyak pa namin na maayos ang kanilang kalagayan. Namangha si Thorn sa kabaitan na pinamalas ng dalaga. Tunay na busilak ang puso nito. Sa panahon ngayon ay ilan na lamang ang mga taong may busilak na kalooban. Pero, bakit gusto mo pa rin silang ipaampon? Iba pa rin kung may tatayong mga magulang para sa kanila, Mr. Monteverde. Ang gusto ko, sa pangalawang pagkakataon, ay mabigyan naman sila ng magandang buhay at kinabukasan. Maranasan naman nila ang magkaroon ng pangalawang ina at ama na magmamahal sa kanila. Iyon ang aking pinupunto. I understand, pero hindi ka ba nababahala na baka mapunta sila sa masamang tao? Bago namin pinoproseso ang adoption papers, una naming sinusuri ang kanilang family background. May connection din kami sa organisasyon ng NBI. Ibinibigay namin ng impormasyon sa kanila. Of course, may consent ito sa mag-aampon. Paliwanag pa ni Serenity. Hindi nga basta-basta ang dalagang kaharap ngayon ni Thorn.
Mayahalin tulad ito sa isang napakagandang rosas. Hindi mo agad makikita ang tinik at bago mo pa mahawakan ay maunahan ka na. Ay, baka lumamig na ang kape natin. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng kapayapaan sa puso si Thorn. Wala na nga siyang pakialam kung hindi nga siya naalala ng dalaga. Ang mahalaga ay kinausap niya si Serenity. Thank you for the coffee, Miss Aragon. I'll see you tomorrow, then. Tumayo si Serenity para tanggapin ang kanyang pagkikipagkamay. Kapos silang nabigla nang makaramdam ng tila kuryente na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Mahinang napasinghap ang dalaga nang dinala ni Thorn ang kanyang kamay sa labi nito upang patakan ng halik. Kahit nawala na roon si Thorn, ay tulala pa rin si Serenity. Ang isa niyang kamay ay nasa kanyang dibdib. Ang bilis ng pintig ng puso niya. How's he, cuz? Napatalon sa gulat si Serenity nang sumulpot ang pinsan. Ginulat mo naman ako, Jesusa. Nakangusong sambit ng dalaga. Nerbiyosa ka naman po, Serenity. Siya nga pala, gising na yung munti mong mga Ginoo. Sinilip ko ang sala. Nag-uusap na ang mga iyon. Sige, maiuna muna kita. Titignan ko lang sila. Magkatabi lang ang bahay ampunan at ang bahay na tinitirahan ni na Jesusa at Serenity. Kaya mabilis lang nakauwi sa kanilang bahay si Serenity. Bukas, pumila tayo sa mga batang aampunin ng bisita ni na Mommy. Ha, Juan? Si Pedro naman ang nagtanong kay Juan. Oo nga, paano kung may umampun na naman sa atin, ha? Inosenteng tanong naman ni Mateo. Sa tono ng boses nito ay parang inaantok pa. Ako, basta, pipila pa rin. Sabi naman ni Lucas at napahagikgik pa. Doon lang lumabas si Serenity. Narinig ko yon. Ay, kayo talaga. Pasasakitin niyo na naman ang ulo ni Ninang Jay niyo. Ano? Naiiling na tanong ni Serenity. Patakbong lumapit si Mateo sa kinatatayuan ng kanyang ina. Mommy, gising na po kami. Nasaan na po ang merienda namin? Tara, doon tayo sa kusina. Anyaya ni Serenity matapos halikan sa noo si Mateo. Nang hapon na iyon ay pinaghanda na Serenity ng merienda ang kanyang mga anak. Masaya pa silang nagkukwentuhan. Naalala niya ang bisita nila kanina na si Thorn Monteverde. Natigilan siya dahil parang kamukhaan ng kanyang quadruplets ang binata. Ay nako, kung ano-ano na ang nakikita ko, imposible naman iyon. Naiiling na komento niya. Sa mansyon naman ng pamilyang Monteverde ay masayang kumakain ng hapunan ang pamilya. Papa, hindi ba kayo mag-aampon? Ikaw, Mama. Son, gusto mo yatang palitan ka namin? Tanong ng kanyang ina na si Georgina. Siyempre ayoko, Mama. Baka naman ho kasi gusto niyo mag-alaga ulit ng bata. Solong anak lang naman ako. Ayaw niyo ho ba na may batang naglalaro dito sa bahay natin? Suwestyon pa ni Thorn na parang ang dali-daling mag-ampon ng isang bata. Son, kung gusto pa nga namin ng iyong mama na mag-alaga ng bata, ay bakit hindi mo na lang kami bigyan ng apo? Suwestyon naman ng kanyang ama na pasimangot ang binata. And besides, ang pag-aampon at pagkakaroon ng anak ay parehong responsibilidad. Thorn, madali lang naman ang mag-ampon. Papel lang ang kailangan iproseso. Ngunit kailangan ay may paninindigan ka at bukal sa iyong kalooban na kupkupin ng bata. Hindi na ibang tao ang aampunin mo. Hindi man sa dugo ay parang anak mo na rin siya. Dahil nangako ka na aalagaan mo siya, mamahalin at ituturing na parang tunay mong anak. Mahirap na kasi kapag nagsisi ka ay maaari mong masaktan emotionally ang bata. Mahabang saad ng mama ni Thorn. Isang aral na naman ang natutunan niya. Sa huli ay napangiti na lamang siya.
Swerte si Thorn dahil mabait ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, maayos na ang lahat, pero aligaga pa rin si Serenity sa kanyang mahalagang bisita. Maraming dalang pasalubong at maging sa kanila. Serenity, dumating na ba si Thorn Monteverde? Tanong ng pinsan niya. Jesusa, ikaw hindi ko alam na binigyan mo ng invitation card si Mr. Monteverde. Matagal mo na yata siyang kilala. Naiiling na sambit ni Serenity. Ay, meron pala akong kamustahin. Dyan ka muna, cuz. Hey, Jesusa! Hindi pa tayo tapos mag-usap. Hindi naman niya sinundan si Jesusa at hinayaan na lamang niya ito. Lumabas na siya at una niyang hinanap ang kanyang quadruplets. Ay, nasaan naman na kaya yung 4 kong munting Ginoo? Tsak na pumipila na naman sila, kasamang ibang bata. Ang kulit-kulit talaga ng mga mahal ko. On time ang pagdating ni Thorn sa bahay ampunan. Kasama na niya ang kanyang sekretarya na si Alan. 2 ang pumpon ng bulaklak na dala niya. Ibibigay niya ito sa magpinsan. Boss, pasok na tayo. Tanong ng kanyang sekretarya. Tumango si Thorn. Mr. Monteverde? Bati ni Jesusa na unang nakita ni Thorn. Hey, congrats sa event nyo, Miss Aragon. Thank you. I guess sa akin ang isang to, right? Ako nang magbibigay sa pinsan ko. Nandoon siya. Siyang naka-assign sa mag-aampon ng alaga namin. In case, hey, Mr. Alan, sama ka sa akin? Hinila ng dalaga ang kanyang sekretarya. Boss, go ahead, Alan. Enjoy the party. Sabi nilang ni Thorn at hinanap na niya ang dalaga. Hindi nga lang nakita ni Thorn dahil nakuha ang kanyang atensyon sa 4 na bata na iisa lang ang muka. Puting polo shirt ang suot ng quadruplets. Iba lang ang kulay ng shorts. Nilapitan na iyon ni Thorn at matama niyang tinitigan ang muka ng mga bulilit. Hello po! Masiglang bati ng isang bata. Ilang beses na palunok si Thorn, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit tila nakikita niya ang kanyang sarili? Hi, kambal kayong 4? Yes po! We are quadruplets! Masayang bulalas ng isa. What's your name then? I'm Juan. This is Pedro, Mateo, and Lucas. Si Juan mismo ang nagpakilala. Napangiti si Thorn. Kahit nagwawala na ang kanyang puso. Paano kasi natuwa siya sa pangalan ng quadruplets? Ang swerte naman ng taong mag-aampon sa inyo. 4 agad. Pero baka isa lang sa inyo ang aamponin nila. Malungkot na sabi ni Thorn. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang kanyang naging reaksyon. Pero sa halip na malungkot din ang mga bulilit ay napapabungis-ngis pa. That's okay po! Si Mateo ang sumagot. What if ako na lang ang mag-aampon sa inyo para hindi na kayo maghihiwalay pa? Suwestyon ni Thorn. Namangha sina Juan, Pedro, Mateo at Lucas. Why po? Bakit nyo kami aampunin? Si Lucas ang nagtanong. Because I like you. Nagtipas sa kanyang telepono si Thorn at kinuhanan niya ng litrato ang mga batang nasa kanyang harapan. Ipinadala ni Thorn ang picture sa kanyang mga magulang. Lucas, look at him! He looks exactly like us. Komento ni Pedro sabay turo kay Thorn. Maski nga si Thorn ay natigilan nang marinig niya ang sinabi ng bata. Really? Magkamukha tayo? Opo. Inosenteng sagot ng mga bulilit. Nag-text si Thorn sa kanyang ama at sinabi niya na mag-aampon siya ng 4 na bata. But we're just kidding. Hindi po kami magpapaampon. Umiiling na sabi ni Mateo. Why not? Kakausapin ko na nga lang ang founder ng bahay ampunan. Mamaya ay darating dito ang parents ko. Sila mismo ang legal na aampon sa inyo. May mami po kami.
Wala lang, Daddy. Pero kung gusto mo, ikaw na lang ang aampunin namin. Ikaw na lang ang daddy namin. Sigaw ni Lucas. Natawa naman si Torn. Pwede. Nasaan ba ang mami niyo? Juan, Pedro, Mateo, at Lucas. Ano na naman ba yung ginagawa niyo riyan? Boses iyon ni Serenity. Kung hindi nagkakamali si Torn, nilingon niya ang dalaga. Miss Aragon? Oh, dumating ka na pala, Mr. Monteverde. Kanina ka pa ba? Salubong ng dalaga. Actually, kakarating lang namin. I'm with my secretary. Mabuti yan. Lumagpas ang tingin ng dalaga sa kasama ngayon ni Torn. Mommy, let's adopt him. Pwede po namin siyang gawin na daddy. Kasi muntik na niya kaming ampunin kanina. Masayang saad ni Juan. Mommy, may na-scam na naman po kami. But this time, ay kamukha na namin. Natatawang singit ni Pedro. Lumapit na nga ang quadruplets kay Serenity. Samantalang si Torn naman ay natigilan. Anak mo sila, Miss Aragon? Tanong ni Torn. Halata sa kanyang boses ang pagkagulat. Ilang beses nang napalunok si Torn dahil hayo na naman ang kanyang paghihinala. Posible kaya na siya ang ama ni na Juan, Pedro, Mateo at Lucas? Dahil sa mukha pa lang ay tila ebidensya na. Yes, nakilala mo na pala sila. Pasensya ka na kung makukulit sila. Mahilig kasi silang pumila. Alam mo na ba na mas pinipili sila? Dismayado ang aming mga bisita. Siyempre, pagmamay-ari ko ang 4 na bulinggit na to. Nakakatuwa naman. I can't even imagine na kaya mo silang alagaan. Oo, makulit lang naman sila. Pero mabait naman ang mga anak ko. Yeah, ang cute nga nila. Mommy, siya na po ba ang daddy namin? Si Serenity naman ay nabigla sa naging tanong ng kanyang anak na si Juan. Anak, hindi. Bisita natin siya. Isa siyang sponsor sa bahay ampunan natin. Alam mo ba na pagmamay-ari niya ang malaking kumpanya na paggawaan ng laruan? Mahinahon na pakiusap ni Serenity sa anak. Yung laruan po na ayaw mong mabigyan kami, Mommy? Inosenteng singit ni Pedro. Kasi nga anak, hindi iyon para sa inyo. Para sa mga batang kalaro nyo. Okay lang naman. Nabigyan mo sila ng laruan, Miss Aragon. Singit ni Torn. Umiling ang dalaga. Nope, iba kasi ang para sa kanila, Mr. Monteverde. Pero wag mo silang alalahanin masyado kasi ipinagpapalit nila ang laruan na binili ko sa donation. Kahit pagmamay-ari na ng ibang bata. Oh, okay. Gusto niyo bang dalhin ko kayo sa maraming laruan? May mga playhouse kami. Malambing namang tanong ni Torn. Sabay na napalingon ang quadruplets sa kanilang ina. Mommy, pwede ba? Halos sabay namang tanong nila sa kanilang mommy. Hindi ba kayo nahihiya? Naku, ang mga batang to. Buti pa, maglaro na lamang kayo doon. Kailangan ko munang asikasuhin ang ating bisita. Sige na mga anak, doon na kayo please. Kita po tayo mamaya. Paalam ni Lucas na kinailing naman ng dalaga. Inaya na lamang ni Serenity ang binata sa isang mesa upang magkakain na ito. Umaga hanggang hapon kasi ang event. May mga gwardya naman na pinadala ang kanyang mga magulang upang magbantay. Anong gusto mong kainin dito, Mr. Monteverde? Ikukuha kita ng makakain. Just call me Torn. Hindi mo kailangan maging formal sa akin, Miss Aragon. Alright. Serenity na rin ang itawag mo sa akin. If you don't mind, wala talagang ama ang quadruplets? Mahinang tanong ni Torn. Alam ko na aware ka na sa one night stand, right? Iyon ang nangyari sa amin ng ama ng aking mga anak. I see. Pero, hindi mo ba siya kilala? Hindi eh. Wala na akong kamalay-malay sa mga oras na iyon. Maski ang pangalan ng lalaking iyon ay nakalimutan ko na. Bagsak ang balikat na baliwanag niya.
Paano kung ikaw naman ang nakilala ng lalaking yun? Anong gagawin mo? Tila nangahamon na tanong ni Thorn. Natigilan tuloy sa Serenity. Paano namang nangyari iyon? 5 taon na ang nakakalipas. Thorn, imposible niya na akong makilala. Paano kung sabihin ko sa'yo na ako ang lalaking iyon? Serenity. Ha? Ano? Paano namang nangyari iyon? Kasi ako, naaalala kita at tandang-tanda ko pa ang mukha mo. I even remember your name, Serenity. Seryosong pahayag ni Thorn. Hindi na magawang magsalita ni Serenity. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ilang minuto nang nakalipas pero hindi pa rin maproseso ng kanyang isip ang kanyang mga narinig. Mr. Mon, Thorn, huwag mo sana akong binibiro ng ganito. Bakit hindi mo yun itanong sa iyong pinsan? Baka nga may alam siya dahil siya ang kasama mo ng gabing iyon, di ba? Alam mo na kasama ko si Isusa sa mga oras na iyon? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Baka ako ang lalaking iyon. Teka, sandali lang. Babalikan kita. Paalam nito na agad siyang napatayo. Ngunit napahinto siya dahil pinagmamasdan pa ni Serenity ang mukha ng binata. Ngayon ay masasabi niya na pamilyar nga sa kanya si Thorn. Nang maiwan naman si Thorn sa mesa, ay hinahanap ng kanyang mata ang quadruplets na posibleng nakabuo nga sila ni Serenity ng gabing iyon. Kung talagang akin sila, ay handa naman ako sa responsibilidad bilang ama. Anas ni Thorn at kanyang nakita ang pagtakbo ng mga bata palapit sa kanyang kinaroroonan. Hindi ka ba ho ba kumakain? Si Juan ang nagtanong at nakilala naman iyon ni Thorn dahil nga sa suot nitong shorts na iba ang kulay. How about you? Tapos na rin ba kayong kumain? Habang pinagmamasdan niya sina Juan, Pedro, Mateo at Lucas ay tila naluluha siya. Ramdam na nga ni Thorn ang tinatawag na karamihan na lukso ng dugo. Hindi pa po, naglaro lang kami. Nakangusong sagot ni Pedro. Tara, tayo na lang ang kumuha ng pagkain. Pagaya ni Thorn at tumayo na siya mula sa kanyang kinauupuan. Samantala, si Serenity naman ay hinahanap ang kanyang pinsan upang itanong ang tungkol sa binata dahil talagang nagulat siya sa sinabi ni Thorn. Imposible naman, pero malaking similarity nila ng aking mga munting ginoo at talagang napakagwapo niya. Subalit, pinagtagpi-tagpi naman iyon ni Serenity ayon sa sinabi ni Thorn sa kanya at seryoso nga ang lalaki. Nahanap naman niya ang magaling niyang pinsan. Kaagad niya itong nilapitan. Jesusa, mag-usap muna tayo. Aniya sa kahinila si Jesusa. Oh, Cuz, nakita mo na ba si Mr. Monteverde? Dumating na siya kanina. Oo, nagkita na kami kanina. Tara dito. Parang importante ang pag-uusapan natin ah. Talagang importante ang ating pag-uusapan. Magtapat ka nga sa akin, Jesusa. Alam mo na ba, simulat sa pool, kung sinong ama ng quadruplets? Seryosong tanong na Serenity at bayolenteng napalunok si Jesusa. Serenity kasi, hindi naman ako magagalit. Nais ko lang naman malaman kung kilala mo siya, Jesusa. Hanggang sa napatango ang pinsan. Tama, kilala ko siya. Dinala kita sa VIP room na madalas niyang tambayan. At tama, siya nga ang daddy ng quadruplets mo. Pag-amin ni Jesusa sa katotohanan. Huwag mo na nga akong tignan ng ganyan. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako magagalit. Curious lang kasi ako. At syempre, ayoko mag-overthink. Nakilala kasi ako ni Thorn. Pero ako, ay naku, tinangay ng nakaraan ang alaala ko. Pero, ang hirap niyang hagilapin sa ganitong event, Cuz. Alam mo naman na, di ba? Ito ang sinasabi nilang tamang pagkakataon. Umikot lang ang mata ni Serenity sa sinabi ng pinsan.
Ikaw talaga. Nagmula Cupido ka na naman. Tandaan mo na, lalaki si Cupido, hindi babae. Paalala niya kay Jesusa. Hanggang sa naglalambing, naniyakap na lamang siya nito. O siya, babalikan ko na siya. Good luck, cuz! Pag-cheer up sa kanya ni Jesusa. Nang binalikan ni Serenity ang binata, ay kasama na pala nito ang kanyang 4 na bulilit. Habang pinagmamasdan niya ang eksenang nasa kanyang harapan, ay totoong iisa lang ang itsura ni Thorn at ng mga bata. Walang duda na mag-aama pala silang 5. Sinong mag-aakala na siya pa talaga ang lalaking nakasama ko ng isang gabi sa bar na yun? Mahinang sabi niya sa kanyang sarili. May drinks na ba kayo? Meron na po, Mommy. Lika na rito. Kumain ka na rin po. Malambing na alok sa kanya ng anak na si Lucas. Sige anak. Pagkatapos nilang kumain, ay bumalik na nga ang mga bata sa paglalaro. Naiwan sina Thorn at Serenity sa mesa. Naitanong mo na ba sa pinsan mo kung may alam siya tungkol sa akin, Serenity? Oo, kilala ka na pala niya. Ako lang ang hindi nakakaalala. Hindi naman ako lasing masyado, pero nadala na kasi ako ng alak. Kaya yun, may quadruplets na agad tayo. Nakangiting sambit ni Thorn. Hindi naman napigilan ng dalaga ang mag-init ang magkabila niyang pisngi. Kahit alam niyang mabait at gentleman naman ang binata, ay nahiya pa rin siya. Mag-uusap na ba tayo tungkol sa mga anak natin, Thorn? Alam mo, hindi ko naman ipagkakait sa iyo ang ating mga anak. May karapatan ka sa kanila. Thank you, Serenity. Kung alam ko lang ng mas maaga, sana, buo ng pamilya natin, ano? Nabigla naman ang dalaga at hayon na naman ang mabilis na tibok ng puso niya. Tama ka. Iyaan mo, babawi ako sa inyo at gusto ko na mas makilala ka pa. Serenity. Ginagap pa ni Thorn ang kanyang kamay at nakaramdam silang pareho ng bultahe ng kuryente na dumadaloy sa kanilang palad. But, Serenity, huwag ka sanang mabibigla kung darating dito ang parents ko. Sinabi ko kasi sa kanila na mag-aampon ako at kailangan na sila ang pipirma sa adoption papers. Dumating nga ang parents ni Thorn at hiyang-hiya siya kay Serenity. Pero nang makita naman ni Thorn na parang wala lang iyon sa dalaga, ay nabawasan ang bigat ng dibdib niya. Gabi na nang matapos ang kanilang paglilinis at wala pang ang balak umuwi sina Thorn kasama ang kanyang pamilya. Iha, pwede ba kaming pumunta bukas? Nakangiting tanong ng mama ni Thorn. Oo naman po tita, para naman po may banding kayo ng iyong mga apo. Bukas ho palagi ang aming tahanan para sa inyo. Napakaswerte naman ng uni ko iho at masaya kami na ikaw ang naging ina ng aming mga apo. Thank you, iha. Malambing na wika pa ng ginang at niyakap pa nito si Serenity. Alam mo ba na tinanong kami ng aking anak na kung gusto ba naming mag-ampon? Tanong ng ama ni Thorn. Bakit po tito? Ewan ko ba sa anak namin, iha. Kaya ang sagot namin ay hindi na namin kailangan pang mag-ampon. Bigyan na lamang niya kami ng apong aalagaan namin ng mama niya. Sabi pa ni Toddler at kapwa silang natawa. Babalik ako bukas at magsisimula na sa panliligaw. Ani Thorn at nagawa pa nitong halikan ang kanyang kamay. Umalis na ang mga ito na todo kaway pa sa kanila. Ang swerte mo talaga, cuz. Ang babait ng future in-laws mo. Tapos, ang hot pa ng Papa Bells mo. Jackpot ka na nga at meron ka pang quadruplets. Tumigil ka nga, Jesusa. Ikaw Parang ikaw ang nagsusulat ng aking kwento. Natatawang sambit pa ni Serenity. Well, ako naman talaga ang nagsimula ng kwento. Pero kayo na mismo ni Thorn ang magtatapos.
ako'y mag-aabang na lamang sa magandang katapusan. Makahulog ang sambit pa ni Jesusa. Naniniwala ka ba sa happy ending, Jesusa? Oo naman, Kaz. Gawin mong happy ending para paniwalang-paniwala ang lahat. Ewan ko talaga sa'yo. Tara na nga sa bahay. Magpahinga na tayo, Jesusa. Ang daming ganap ngayong araw. Pag-aaya niya at sabay na silang pumasok sa kanilang tahanan. Kinabukasan, nagising si Thorn na wala na sa kanilang mansyon ang kanyang ama at ina. Nang nagtanong siya sa kanilang kasambahay, ay sinabi ng mga ito na pupunta sa bahay ampunan ang kanyang mga magulang. Napailing na lamang si Thorn dahil mas excited pa ang mga ito na makita at makasama ang mga apo kaysa sa kanya na siyang ama ng mga ito. Bumili ng bulaklak at laruan si Thorn para sa kanyang mga anak. Siyempre, kasama naman na niya ang kanyang sekretarya. Hi, good morning. Bungad ni Thorn nang salubungin siya ni Serenity. Kumalabog ang kanyang dibdib nang makita ang matamis ng ngiti na Serenity. Nagagandahan talaga si Thorn sa babae, kung kaya't mana sa kanila sina Juan, Pedro, Mateo at Lucas. Naunahan ka na ng parents mo, Thorn. Sabi nila, tulog ka pa raw nang umalis sila sa bahay niyo. Oo nga eh. Ito, para sa'yo. Kinuha naman ni Serenity ang pumpo ng bulaklak. Nag-abala ka pa, but thanks. Tara, doon tayo sa bahay. Tapos ka na bang mag-agahan? Umiling si Thorn. Maaga akong nagpunta rito. Dumaan pa kami sa kumpanya. Alan, saan ka naman pupunta? Tanong ni Thorn nang mapansin niya ang kanyang sekretarya na pasimpleng umaalis. Ngumiti lang ito at nagpaalam. Napaigtad pa si Thorn nang hawakan ni Serenity ang kanyang kamay, sabay hatak sa kanya, papasok sa bahay ng babae. Ang mga bata? Kasama ang lolo at lola nila. May dala akong laruan para sa kanila. Mamaya mo na ibigay sa kanila. Nang nasa kusina na sina Thorn at Serenity, ay nagulat silang pareho nang pumasok sa loob ang kanilang mga anak. Daddy, you're here na! Halos sabay na sigaw ng 4 na bulilit. Yeah, may pasalubong si Daddy. Nakangiting sambit ni Thorn at isa-isa niyang niyakap ang quadruplets. Iniwan niyo roon ng lola at lola niyo? Hindi po, Mommy. May lakad daw po sila. Babalik sila mamaya. Si Juan ang sumagot kay Serenity. Tapos, naglalambing itong yumakap sa ama. Ang mabuti pa, kids. Hanapin niyo si Alan. Kunin niyo ang pasalubong ko sa inyo. Sige na. Masayang sabi ni Thorn. Halik sa kanyang pisngi ang ginawa ng mga bata. Bago lumabas ang mga ito. Inasikaso na ni Serenity ang mga agahan ni Thorn at pagkatapos ay inaya niya ang dalaga na maglakad-lakad muna sa labas. Nakakapit sa kanyang braso si Serenity. Thorn, gusto mo bang kwentuhan kita bago tayo nagkita sa bar? Sige, para makilala natin ang isa't isa. Nang gabing iyon, ay inaya lang ako ng pinsan ko na pumunta sa clubhouse. Siyempre tumanggi ako. Pagkukwento niya at huminto sila sa isang swing. Umupo siya sa duyan at marahan itong itinutulak ni Thorn. Kasi hindi ka mahilig sa party-party, no? Isa na yun sa dahilan ko. Sa katunayan, ay malapit na akong ihatid ni Papa sa kumbento. Napahinto si Thorn at maging ang duyan ay pinigilan niya upang hindi gumalaw. Lumuhod siya sa may gilid ni Serenity. What do you mean by that? Tanong ni Thorn na sa kanyang boses ang kuryosidad. Ang pangarap ko ay maging isang ganap na madre. Bata pa lang ako ay yun na talaga ang minimithi ko. Nakangiting sambit ni Serenity. Pero, nangyari ang hindi dapat mangyari. No, nangyari. Ang dapat talagang nangyari ng gabing yun. Dahil iyon ang kapalaran ko, Thorn. Hindi ang maging madre, kundi
maging isang butihing ina. Tignan mo, ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi mo alam kung kailan darating ang mga pagkakataon na iyon. Kaya dapat palagi tayong handa. Tama ka. Gustuhin ko man na mag-sorry pero ayoko. Dahil 4 na buhay ang binigay mo agad sa akin, Serenity. Nakangiting pahayag ni Thorn at napatingin siya sa kanilang mga anak na ngayon ay patakbong lumalapit sa kanila. Mommy, Daddy, let's play! Nangingibabaw ang boses ni Lucas. Ang pinaniniwalaan ni Serenity na bunso nila. Hindi tayo nabibigyan ng quality time. Palagi silang sumusulpot. Naiiling na komento ni Thorn. Natawa ang dalaga dahil tama nga naman ang binata. Ilang araw pa ang lumipas at nagpatuloy sa panliligaw si Thorn kay Serenity. Ngayong gabi naman ay inaya ni Thorn sa Serenity na pumunta sa clubhouse kung saan ang kanilang unang pagtatagpo. Mauna ka nang pumasok, Serenity. Ipapark ko lang ang kotse ko. Hintayin na lang kita sa labas. Good idea. Marami palang mga lalaki diyan sa loob. Baka mapaaway ako nang wala ka sa oras, Serenity. Ikaw talaga, Thorn. Sige na, ihinto mo na muna nang makababa na ako. Hindi naman sumunod agad si Thorn dahil pinadiretso niya lang ito sa parking lot. Nagbago ng isip ko eh. Ewan ko talaga sa'yo, Thorn. Pabago-bago ang desisyon. Pero tandaan mo na palagi akong seryoso. Sabay na nga silang bumaba at magkahawak kamay na pumasok sa clubhouse. Pero lumipat ang kamay ni Thorn at pumirmi na lamang iyon sa kanyang bewang. Hinalikan pa ni Thorn ang kanyang pisngi. Tequila yung akin, sir. Pineapple juice naman para sa magandang binibini na kasama ko. Sabi ni Thorn sa bartender at tumangulang ito. Binobola mo na naman ako, Thorn, ha? Tigil-tigilan mo ako, aber. Mahinang sita ni Serenity. Inakbayan pa siya ni Thorn. I'm telling the truth, miss. Pinanggigilan na naman ni Serenity ang pisngi ni Thorn at ang matipuno nitong braso ay nasa kanyang bewang. Here is your order, mom, sir. Imporma sa kanila ng bartender. Kumusta na kaya ang mga iyon? Sana naman ay hindi nila pasasakitin ang ulo ng parents mo, Thorn. Kilala mo naman agad yung munti mong mga ginoo. Makukulit. Kayang-kayang i-handle iyon ni na mama at papa. Huwag mo na silang intindihin. Ikaw na nagsabi sa akin na kahit makulit ay mabait naman sila. Nakangiting pahayag ni Thorn. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang mga magulang mo sa pagkakaroon ng 4 na batang kamukha mo. Me too. Parang nananaginip pa ako. Gusto mo bang sumayaw tayo, Serenity? Itinuro ni Thorn ang dance floor kung saan marami ang nagsasayaw. Hindi ko pa nasusubukan pero tara. Nang nasa dance floor na ang dalawa, ay dinala agad ni Thorn ang kanyang kamay sa balikat nito. Masyadong malapit ang kanilang mga muka sa isa't isa, ngunit hindi naman sila nakaramdam ng pagkailang. Nakangiti lang silang pareho. Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano ka kaganda, Serenity? Mahinang tanong ni Thorn. Yup. Nakangiting tugon naman ni Serenity. Thank you for making me happy, Serenity. Thank you for giving me 4 adorable little boys. I will treasure them forever. And of course, pati na ang kanilang mommy. Salamat din sa pagmamahal na binigay mo sa kanila, Thorn. At kahit nitong mga nakaraang araw lang tayo nagkakilala, ay ang bait-bait mo na sa akin. Do you believe in love at first sight, Serenity? Namamaos ang boses na tanong ni Thorn. Kumikislap pa ang kanyang mga mata. Yes, of course. Iyon ang nararamdaman ko para sa'yo, Serenity. I fell in love with you at first sight.
Seryosong saad ni Thorn bago sinampo ang pisngi nito. Love needs no reason. And it happened to me. Ang halik ni Thorn ay nagbigay ng init sa puso ng dalaga na walang pag-aatubiling tumugon sa matatamis na halik nito. Ang kanyang mga mata ay kusang pumikit na nagpapahintulot sa kanilang mga puso na magkaisa. Nasa tapat na sila ng bahay ampunan, ngunit wala pa silang balak na pumasok. Nakaupo lang si Thorn sa hood ng kanyang sakyan habang nasa pagitan ng kanyang mga hita si Serenity. Ang yakap ni Thorn ay nagbigay ng init at seguridad sa dalaga sa lamig ng gabi. At sila nga ay magkasintahan na. Hindi pa ba tayo papasok? Panaka-naka ang kanilang halikan ni Thorn. Inaantok ka na ba? Oo eh. Sige, tara na sa loob. Bubuhatin na lamang kita, love. Inaantok na tumangulang si Serenity bago yumakap siya sa leeg ng kanyang nobyo. Saka siya pumikit. Malambot na kama ang sumalo sa katawan ng dalaga at pagkatapos ay isang masuyong halik sa kanyang noo, pababa sa kanyang labi. Good night, love. Sa mga sumunod na araw, ay dinala ni Thorn ang mga batang nasa bahay ampunan sa kanyang kumpanya. Manghang-mangha sila dahil sa dami ng laruan na kanilang nakikita. Sinadya pa ni Thorn na ipasara ang kumpanya para lang sa mga ito. Sa inyo ang lahat ng ito, Daddy? Tanong ni Pedro sa kanyang ama. Yes, kunin nyo ang lahat ng magustuhan nyo. Kanya-kanya na nga ang mga bata sa pagpili ng laruan. Si Serenity naman ay lumapit kay Thorn na agad siyang inakbayan. Hindi ka ba malulugi, Thorn? Sa itsura pa lamang nila ay parang gusto nang iuwi ang lahat ng nakadisplay dyan. Nababahala siya sa totoo lang. Hindi ako malulugi. Hayaan mo muna silang magsaya. Gusto ko rin natularan ka. Nabusilak ang puso mo. Kaya mas lalo akong nahuhulog sa'yo eh. Sus, hayan ka na naman. Pero salamat talaga. Ngayon ko lang nagawang ilabas ng mga bata. Sa dami nila ay mahirap din naman silang bantayan. Kaya nakukontento ako kapag nasa bahay ampunan lang ang mga bata. Hinawakan ni Thorn ang kanyang baba bago kinintalan ng matamis na halik. Tara, date tayo. May mga bantay dyan at di naman tayo lalabas. Pag-aaya pa ni Thorn. Kwentuhan mo naman ako kung paano mo natanggap na hindi ka na talaga pwedeng maging madre. Well, isang gabi akong hindi natutulog at iyak ng iyak. Ngunit malakas ang aking pananampalataya. May mga bagay akong napagtanto. Kalaunan ay naging masaya ako dahil nga may munting anghel sa aking sinapupunan. Tapos hindi lang pala isa, 4 pa. Masayang kwento ni Serenity. Hinalik-halikan ni Thorn ang kanyang kamay habang matiim siyang tinititigan. Na tila ba Serenity ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. I'm so proud of you, love. Plano iyon ni Jesusa. Ayaw niya akong tumuloy sa kumbento. Sayang daw ang lahi namin. Natatawang pahayag pa ng dalaga. Hindi ka ba nagalit sa pinsan mo? Hindi naman. Walang dahilan para sisihin ko siya. Nagpabaya naman kasi ako sa aking sarili, kaya ayos lang. Huwag ka masyadong magpakabait dahil baka bawiin ka agad sa akin ni Papa Guard. Hindi pa kita napapakasalan. Ani Thorn na tinawanan lamang ni Serenity. Ay nako, huwag ka magsalita ng ganyan. Si Papa God ay may plano pa siya para sa atin, kaya hindi tayo dapat magmadali. Ang buhay ng isang tao ay parang flight lang yan. Madalas ay nadedelay dahil ang gusto niya ay yung better na may bibigay sa'yo at nasa tamang panahon. Mommy, Daddy? Tawag sa kanila ng mga bubuwit. Ay nako, ayan na naman ang mga anak ko mo, Thorn. Natatawang komento pa ng dalaga.
Dahil ilang minuto lang silang nagsolo ng kanyang boyfriend ay muling sumulpot ang kanilang mga anak. Ano yun? Bakit na naman tumatakbo kayo, ha? Malambing namang tanong ni Thorn at lumuhod siya upang magpantay ang kanilang muka. Pwede po ba naming iuwi ng ang malaking tren na iyon, Daddy? Inosenteng tanong ni Mateo, sabay turo sa malahiganting tren, na hindi talaga iyon ipinagbibili dahil display lang. Nang makita naman iyon na Serenity, ay napasa po siya sa kanyang noo. Anak, hindi naman yun laruan eh. Display lang yun dito sa kumpanya ng daddy mo. Pero gusto po namin yun, Mommy. Pwede nating ilagay doon sa labas ng bahay natin. Sabat ni Lucas. Daddy, sabi mo, ayos lang naman na kumuha kami ng gusto namin. Kaya iyan po ang gusto namin, oh. Singit naman ni Juan at sumabay ang labi nito sa pagtuturo ng malaking tren. Anak, hindi nga pwede. Display lang naman yun. Alright, iuwi natin yan. Mamaya. Natuwa sina Juan, Pedro, Mateo at Lucas sa sinagot ng kanilang ama. Samantalang si Serenity naman ay napabuntong hininga. Thorn, huwag mo silang i-spoiled masyado. Uulit at uulit lang yung mga anak mo. Sige ka. It's okay, love. Walang problema dun. I told you, diba? Babawi ako sa inyo. Katakot naman kasi ang gusto na yan ng mga anak mo, Thorn. Mommy, isa lang naman po ang gusto namin. Singit ni Mateo at naglalambing na yumakap sa ina. Hinagkan naman ni Serenity ang noo ng anak. Pasalamat kayo anak, mayaman yung daddy nyo. Saad ng dalaga at sinulyapan si Thorn. Danging paggiti lang ang ginawa nito. At kung hindi po mayaman ang daddy namin? Inosenteng tanong ni Pedro. Wala tayong higanting tren na mauuwi sa bahay natin. Oy! Chorus ng kanilang mga anak. Tara, ipakita nyo kay daddy kung ano pa ang gusto nyong iwi. Thorn, baka lahat ng nakadisplay dyan ay magustuhan nila. Inalalayan lamang ni Thorn, Serenity, para samahan ang kanilang mga bulilit. Marami pang naiuwi sa kanilang tahanan ang quadruplets na ngayon ay inaayos na ng tauhan ni Thorn. Si Serenity naman ay nasa gilid ay panay ang kanyang pag-iling. Tignan mo nga Thorn oh, nag-iimbita na sa mga kaibigan nilang bata. Natatawang komento ng dalaga. I'm glad na malapit ang loob ng quadruplets sa kaibigan nilang mga bata. Maganda nga talagang pagpapalaki mo sa kanila, love. Hindi lang naman ako ang nag-alaga sa kanila. Si Tita Ninang din nila. Si Susa? Oo, ang pinsan kong si Susa. Nasaan na kaya ang babaeng yon? Napahalakhak si Thorn sa kanyang tinuran. Ilang linggo pang lumipas ay mas tumibay ang relasyon ng dalawa na ngayon ay binalak na ni Thorn na mag-propose ng kasal sa kanyang nobya. Tinipon ni Thorn ang kanyang mga anak para pag-usapan ang kanilang plano at bigyan niya ito ng kanya-kanyang gawain. Mateo and Lucas, kayo ang sasama sa mami nyo. Ang gagawin nyo ay libangin si mami at wag nyo muna siyang papalabasin sa bahay, okay? Marahang paliwanag ni Thorn sa dalawang bata. Copy, Daddy! Sabay na sagot naman ni Mateo at Lucas. Sina Pedro at Juan naman ay may iwan sa akin, pati ng mga kaibigan nyo. How about me, Mr. Thorn? Ano naman ng task ko? Singit ni Jesusa. Maging siya ay nasasabik na sa happy ending ng pinsan niya. Samahan mo na lang ang sekretarya kong si Allen. Marami akong pinapagawa sa kanya, Jesusa. Nakangising sagot ni Thorn. LOL! Natatawang anas ng dalaga. Sige na mga anak, sa loob na kayo. Tumanguna sina Mateo at Lucas bago magkahawak kamay na pumasok sa kanilang tahanan. Mommy! Napaigtad naman sa gulat si Serenity. Nasa kusina siya at naglilinis. Kakatapos lang kasi nilang mag-agahan. Unang lumabas ang kanyang ama
at siya lang ang naiwan sa kusina. Ginulot niyo naman si Mami, Mateo at Lucas. Komento ni Serenity. Sina Lucas at Mateo nga ang tumawag sa kanya. Mommy, manood po tayo ng cartoons doon sa kwarto natin. Munting request ng kanyang anak na si Mateo. May ginagawa pa ako rito, anak. Nasaan ang daddy mo? Mommy, ikaw po ang gusto namin na kasama manood. Singit naman ni Lucas at hinawakan ang kanyang kamay. Sina Juan at Pedro ba? Magpasama kayo sa kakambal nyo, anak. Hindi pa tapos si Mami dito. But Mom, let's go! Tayo po ang manonood! Sigaw ni Lucas at napasapo na lamang sa kanyang noo si Serenity. Sige anak, tatapusin muna ni Mami ang paglilinis. Doon na muna kayo sa kwarto. Susunod ako. Malambing na wika niya. Pero hindi man lang gumalaw ang kanyang mga anak at hinintay talaga siyang matapos. Successful nga ang pangunahing plano ni Torn dahil nagawa ng libangin ni Mateo at Lucas ang kanilang ina. Sa labas naman ay nagsisimula na silang maglagay ng mga dekorasyon. Noong lunchtime na ay si Susan naman ang pumasok sa bahay. Sina Juan at Pedro, kumain na ba sila, Jesusa? Nagtatakang tanong ni Serenity. Kasama nila ang daddy nila. Sige na, kumain na tayo. 5:00 ng hapon nang natapos ang pagdedekorasyon ni Torn. Ngunit ang kanyang plano ay mamayang gabi pa. Doon kasi makikita ang magandang tanawin ng bahay ampunan. Mag-ayos ka. May date kayo ni Torn mamayang gabi. Ako nang bahala sa quadruplets, okay? Habili ni Susa sa kanyang pinsan. Tumangulang si Serenity at hindi naman siya nag-usisa pa. Dahil sanay naman na siya na inaaya siya ni Torn na mag-date. Kanina pa naghihintay si Torn sa kanyang nobya at una niyang nakita ang pagtakbo ni Mateo at Lucas. Sinalubong ito ni Torn at nakipag-appear sa kanyang dalawang bubuet. Si Mami? Palabas na po siya, Daddy. Sagot ni Mateo. Maya-maya pa ay nakita na ni Torn ang paglabas ni Serenity. Sinanyasan niya ang kanyang sekretarya na pindutin ang iba't ibang ilaw sa labas ng bahay. Nagpatugtog rin sila ng malamyos na musika. Kitang-kita nila ang pagkamangha ni Serenity dahil napatakip pa ito sa kanyang bibig. Nagpakita si Torn na may daladalang bulaklak. Torn, akala ko ba may date tayo? Bakit parang iba ata ang inaasahan ko sa nangyayari ngayon? Gulat na tanong ng dalaga. Because this is my real plan, love. Torn? Ayoko na ng mahabang speech, Serenity. Just marry me, please. Kasabay na lumuhod si Torn sa harapan ng kanyang girlfriend. Ano naman ang ipapangako mo sa akin kapag pumayag ako na pakasilan ka, Torn? Haalagaan kita at mamahalin. Gagawin kitang reyna. Pagsisilbahan din kita habang nabubuhay pa ako, Serenity. Huwag ka na magdalawang isip at pakasalan mo na lang ako, please. Nagsusumamong sabi ni Torn. Tumatango-tangong sumagot si Serenity. Yes, pahig na ako na maging kabiyak mo. Nakangiting sinuot ni Torn ang singsing sa daliri ng dalaga at nang tumayo siya ay inangkin niya ang mga labi nito. Masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Yay! Magpapakasal na si Mami at Daddy! Sigaw ng 4 na bulilit. Successful na ang plano ni Torn sa marriage proposal niya sa kanyang pinakamamahal na nobya. Hindi nga lang napigilan ni Torn at Serenity ang pagkasabik nila sa isa't isa dahil hindi pa man sila kasal ay may nangyari na sa kanila. Di bali na, malapit naman na silang ikasal. Lumabas na tayo, Torn. Hahanapin na nila tayo. Pag-aaya ng dalaga. Nasa loob sila ng isang silid at tanging puting kumot lang ang nakatakip sa kanilang hubad na katawan.
Mamaya na please. Gusto pa kitang masolo at mayakap ng ganito kahigpit. Paungol na sambit ni Thorn. Nakayakap si Thorn sa kanyang fiancé habang nakabaon ang kanyang muka sa leeg ng babae. Ramdam at dama naman ni Thorn ang malambot nitong katawan. Hindi ka ba nahihiya na isipin nilang naghahanin muna tayo rito? Hindi. Dahil wala namang masama. Akin ka na eh. Hinalik-halikan pa ni Thorn ang pisngi nito. You smell so good, love. Lumabas na tayo. Nagugutom na ako. O sige na nga. Ayoko namang magutom ang mami. Nina Juan, Pedro, Mateo at Lucas. Hala, ang dami nila. Komento ni Thorn at siya na ang naunang bumangon. Magkahawak kamay silang lumabas. Nadatnan nila Serenity at Thorn na kumakain na nga ang mga kasamahan nilang bata. Naroon na rin ang pamilya nila. Oh, akala namin bukas na kayo lalabas? Nakangising komento ni Jesusa. Anong bukas na kami lalabas? Hindi pa kami kumain ng hapunan, no? Sabat ni Serenity at tinignan niya ang quadruplets. Pinapakain na pala ng kanilang lolo at lola. Maupo ka na, love. Ako nang kukuha ng pagkain natin. Hinalikan pa ni Thorn ang kanyang noo bago siya nito tinalikuran. Cause, iyan ang sinasabi ko sa'yo dati na kapalaran mo. Ang puso mo ay hindi talaga para kay Papa God dahil nakalaan pala kay Thorn. Ang ginawa ko noon ay parang susi lang yon para mahanap mo ang iyong kaligayahan. Serenity, you deserve to be happy. Kasama ang quadruplets nyo. Mahabang pahayag ni Jesusa. Thank you, Jesusa. Kung hindi dahil sa'yo, ay parang ang labo nang makilala ko si Thorn. Hey, ako bang pinag-uusapan nyo? Singit ni Thorn nang makabalik na ito sa mesa nila. Hindi oh. Asa ka naman kuya. Pagsusuplada ni Jesusa. What is it, miss? Wala naman, Thorn. Kumain na lang tayo. Ang dami mong kinuhang pagkain. Puna ng fiancé. Nagpatuloy ang kasiyahan ng gabing iyon at ilang buwan pa ang lumipas ay naikasal na nga ang dalawa. Garden wedding ang nangyari kaya may magandang floral crown si Serenity sa kanyang bridal veil. Congrats ulit sa inyo! Nakangiting sambit ng kanilang mga magulang. Nagpasalamat naman ang bagong mag-asawa. Halata sa kanila ang labis na kasiyahan. Ito ang matatawag na pag-iisang dibdib na parehong kagustuhan ng kanilang mga puso. Love, may gift ako para sa'yo. Nakangiting pahayag ni Thorn at hinawakan ang kanyang kamay. Ano naman iyon? Heto. Isinuot ni Thorn sa kanyang asawa ang binili niyang bracelet. Nang makita ni Thorn ang matamis na pagngiti ng kanyang asawa, alam niyang nagustuhan ito ng kanyang pinakamamahal na asawa. Ang ganda naman ito, love. Siyempre, pinili ko ang mas maganda para sa pinakamaganda kong asawa. Usal ni Thorn at napangiti pa siya. Thank you sa wedding gift, Thorn. Mahigpit niyang niyakap si Thorn bago hinalikan sa pisngi. Hey, Koz! Ikaw ba ay may regalo para sa asawa mo? Tanong naman ni Jesusa. Ayos lang kahit wala na. Nang ibigay ng pinsan mo ang kanyang kamay para pakasalan ako, ay sapat na. Saka, nandyan na sina Juan, Pedro, Mateo at Lucas. Advance gift ko na iyon sa asawa ko, Jesusa. Meron din ako, no? Akala mo lang wala. Natatawang sambit nito at kinuha niya ang nakarap na regalo. Heto naman ang akin. Ano naman kaya ito? Buksan mo na lang, okay? Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Thorn at agad na niyang binuksan ang regalo ng asawa niya. Kumunot ang noo ni Thorn nang makita niya ang hindi pamilyar na bagay. Mabilis namang inagaw iyon sa kanya na Jesusa. Oh, 2 red lines na naman? Buntis na naman ang pinsan ko. Kids, makakuwi na kayo. Iba talaga ang daddy niyo. Sharpshooter. Nagulat si Thorn sa kanyang narinig
at biglang bumilis ang tibok ng puso. You're pregnant again, love? Naluluhang tanong ni Thorn. Dahan-dahan namang tumango si Serenity. Mag 7 weeks na, love. May pag-iingat na niyakap ni Thorn sa Serenity at hinalikan sa noo. Thank you so much, love. Daddy, totoo po na may bago na kaming kapatid? Si Juan ang nagtanong sa kanyang ama. Yes, son. May baby na ulit tayo. Masayang tugon ni Thorn. Double celebration tuloy ang nangyari at napakaswerte naman talaga ng mag-asawa dahil nasundan na ang kanilang quadruplets. Hindi nyo na kailangan pang mag-honeymoon mga anak. May baby na kayo eh. Natatawang komento ng mama ni Thorn. Hindi po pwede, mama. Dapat tuloy pa rin. Napairap naman si Serenity sa tinura ng asawa niya. Talagang itutuloy pa rin ang kanilang pulot gata. Baby girl ang magiging bunso ni na Thorn at Serenity. Ilang buwan na lamang ay makakapiling na nila ang kanilang anak. May naisip na po ba kayo na pangalan para sa baby sister namin, Mommy? Excited na yata ang Kuya Pedro namin Puna naman ni Thorn. Hindi sila umalis sa lugar na pinagtayuan nila ng bahay ampunan. Sa halip, nagpatayo pa ng isang mansyon si Thorn. Me too, Daddy! Chorus naman ni na Mateo at Lucas. Pati ikaw, Juan? Yes po, Mommy! O sige, mag-iisip na tayo ng bagong pangalan ni baby. Sabat naman ni Thorn. Ikaw naman ang magbigay ng pangalan ng bunso natin, love. Kung Serena? Ano yun, Daddy? Parang Jezebel? Komento ni Juan at salubong ang makapal na kilay nito. Maganda naman ang Serena, anak. Katunog ng pangalan ni Mommy. Love niyo po si Mommy kaya dapat kapangalan niya ano? Natawa ang mag-asawa sa tanong ng kanilang anak na si Mateo. Siyempre, mahal na mahal ni Daddy ang Mommy niyo eh. Ilang buwan ang lumipas at ngayon ay nasa private resort na ang kanilang pamilya para sa bakasyon. Look at them, love. Ang gandang panoorin ng mga bata. Masayang sambit ni Thorn sa kanyang asawa. Naglalaro sa tabing dagat ang kanilang mga anak. Lalo na ang kanilang bunso na si Serena. Naririnig nila ang matinis nitong boses na madalas ay binubuhat ng mga kuya nito. At hanggang ngayon ay parang nananaginip pa rin ako, Thorn. Akala ko dati ay magiging maganda na ang buhay ko kapag nasa kumbento na ako. Pero mas masaya pala ang magkaroon ng sariling pamilya. Yung may tatawag sa akin ni Mama at may matatawag din akong anak. Tapos, 4 agad ang blessings na binigay sa akin. Pinili ni Papa God ang bigyan ako ng masayang pamilya. Tunay na napakabait niya At pantay-pantay ang kanyang pagmamahal sa atin. Pahayag niya sa kanyang asawa. Ginagap naman ni Thorn ang kanyang kamay at hinagkan ito. Lahat naman tayo ay binibigyan na agad niya ng role sa mundong to. Ikaw ay hindi para maging madre, kundi para maging asawa ko at maging ina ng aking mga anak. Malambing na sambit naman ni Thorn. Maraming salamat sa pagmamahal na binigay mo sa amin, Thorn. Ikaw ang pinaka-the best na asawa at ama. Salamat din sa pagbuo ng pangarap kong magkaroon ng isang masayang pamilya, Serenity. Pagkatapos na yon, ay nagsalo sila sa isang mainit at matamis na halik. Bago nila narinig ang boses ni Juan, Pedro, Mateo, Lucas at Serena. Tinatawag sila upang makipaglaro din sa kanila. Ang hindi natupad na pangarap ay isang simula ng bagong paglalakbay, kung saan ang bawat hakbang ay nagbibigay ng bagong aral, pagkakataon at pagpapalakas sa pag-abot ng kinabukasan. Wakas.
Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria, Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros, Fe Navares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean the Best of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizar Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe,
Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan, Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean De Best of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Kabantak, Filipina,
Eileen Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe Rosemary Vasquez, Marley Lazar